Mga kababayan, nagdeklara ako ng state of emergency dahil sa maliwanag at kasalukuyang banta sa Republika na ating napag-alaman at napigil. May ilang sumubok lumihis sa Armed Forces Chain of Command, lumabag sa gobyernong sibil at magtatag ng rehimen sa labas ng saligang batas. Paglulunsad ng malawakang kilos protesta sa 24 ng Pebrero, kasabay ng paggunita sa ika-20 anibersaryo ng unang EDSA Revolution. Ito ang ipinag-utos ng Communist Party of the Philippines sa mga organisasyong nagpopronta sa mga rebelde. Bago ito, isinagawa ang sunod-sunod na lightning rallies sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nagsama-sama sa mga lightning rallies na ito ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Estrada at ng grupo ni FPJ at ng iba't iba pang mga grupo. Nagkaroon sila ng mga videos dyan sa People Power Monument. Ibineklara rin ni Bayan Muna Representative Satur Ocampo ang planong pagsasanib puwersa sa kampo ni ERA, grupo ng Hayat 10 at kampo ni dating Pangulong Corazon Aquino. Ang plano, magmarcha ang may 20,000 ralista sa ika-22 ng Pebrero sa ilang bahagi sa Kamaynilaan. Magtutuloy-tuloy sa People Power Monument sa ika-23 ng Pebrero at magtatapos sa Menjola ika-24 ng Pebrero. Habang sa mga probinsya, pinaigting ang mga pag-atake laban sa mga tropang militar. Ngunit bigo ang opensiba ng mga teroristang NPA. Sa katunayan, maraming sumuko sa kanilang hanay. Samantala, kumikilos ang military component ng grupong gustong pabagsakin ang ating pamahalaan. Nagkaroon ng recruitment sa tinatarget ay ating mga junior officers at nagkaroon din ng matinding propaganda upang paghati-hatiin ang Armed Forces of the Philippines at sinisira ang kredibilidad ng AFP leadership. Enero 17, nakatakas ang 4 na sundalong sangkot sa Ukod Mutiny noong 2003. Kabilang na si First Lieutenant Lawrence San Juan. Nagalok si NPA spokesperson ka Roger Rosal sa mga puganteng sila'y kukup-kupin. Yung Memorandum of Agreement ay sa pagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas at ang Katipunan ng mga anak ng bayan. Sino ang mga partido dito? Yung Partido Komunista ng Pilipinas ay pinangunahan ni Leo Velasco, Prudencio Calubit, at ni Adelberto Silva. At sa kabila naman sa militar, ay pinangunahan ni Colonel Galvez, General Jake Malahacan, at si Lieutenant San Juan. At ang kinalabasan ay isang pag-uunawaan. Unang-una, upang patalsikin ang gobyernong Arroyo. Pangalawa, upang magtayo pagkatapos noon ng isang transitional na gobyerno. At pangatlo, upang pagpatuloy na palakasin ang mga sarili nila para sa tuluyang pakikibaka. Noong ika-21 ng Pebrero, nahuli si Lieutenant Lawrence San Juan habang nagpaplano kasama ng 2 NPA sa isang safe house sa Batangas. Madaling araw nang mahuli si Lieutenant Lawrence San Juan matapos manggaling sa isang meeting kasama ang ilang kasapi ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Nung mahuli siya, kasama sa nahuli si Attorney Jose Christopher Belmonte. Sino ba si Attorney Belmonte? Noong 1997, nahuli ng mga military operatives si Nilo de la Cruz, ang leader ng Alex Bongcayaw Brigade. Kasama sa nahuli si Attorney Belmonte. Sa kasalukuyan, base sa ating mga intelligence reports, si Attorney Belmonte ay staff member ng National Organizational Department ng CPP-NPA. Mula sa mga gamit ni San Juan, nabugyan ang isang dokumento. Una nating nadiskubre ang Oplan Hakel
noong January 16, nung mag-report sa akin ng aking intelligence officers patungkol sa isang meeting sa Makati ng mga participants nito. Magpropaganda sila para makakuha pa ng ibang mga kasama. Pagkatapos nito ay susundan ng pagkuha ng mas marami pang armas, mobilization, at pag marami na silang kasama, pupunta na sila sa mga tinatawag nilang line of departure, ganon sa military. Pag pupunta ka na sa aksyon, line of departure ang iyong simula. At magmula doon, gagawin mo na yung mga assignment mo, yung mga action. Nakita namin doon na kanilang gagawin yung ibang gagawin nila noong nagkaroon ng reunion o homecoming sa Philippine Military Academy. Mayroon din sila mga gagawin sa graduation ng Philippine Military Academy sa Marso, na kung saan ang usual na guest of honor ay ang presidente ng Pilipinas. Sa panahon ng reorganisasyon ng Grupong Magdalo, si dating Senador Gregorio Gringo Honasan, nakabilang sa tinuturing na elders ng samahan, ang nanguna sa recruitment at pagsasagawa ng mga ritual para sa mga bagong kaani. Kabilang dito ang pagkakaloob ng dog tag sa mga bagong recruit matapos magsagawa ng blood compact. Maliwanag doon sa kanilang pag-uusap, nung makita namin yung record, na sinabi doon na si Bitoy, na sa pagkakaalam namin, alias Bitoy, na pagkakaalam namin, ay walang iba kundi si Colonel Honasan, ay pumupuri sa Partido Komunista at nagpapasalamat, at sa wakas, pagkatapos ng 2.5 taon, ay mayroon ng mapagkakasunduan. Nobyembre 10, 2005, sa pulong sa pagitan ng mga rebelding sundalo at CPP-NPA, inilatag ang 3 stages para sa pagpapatalsik ng gobyerno. Kabilang na ang pag-oorganisa ng bagong gobyerno at pagsusulong ng mga tunay na reforma. Napagkasunduan ng dalawang panig ang palitan ng impormasyon at intelligence sharing. Ika-20 ng Pebrero 2006, sa muling pagpupulong ng mga elemento mula sa militar at CPP-NPA, inilalang chairman ng katipunan ng mga anak ng bayan si Honasan. Ang grupo, ayon sa dokumentong nakuha mula kay Lieutenant San Juan, ay pinubuo di lamang ng mga junior officers ng AFP, kundi pati ng mga mag-aaral, mga profesional, at mga kasapi ng simbahan. Sa timetable ng magkasanib na puwersa ng mga rebelding sundalo at NPA, uumpisahan sa 24 ng Pebrero ang planong pagpapabagsak ng gobyerno, kasabay ng pagdiriwang ng EDSA 1. Tinukoy sa Oakland Herald ang partisipasyon ng mga front organizations ng CPP-NPA at mga taga-suporta ni ERA. Itutuloy ang serye ng mga kilos protesta hanggang March 31. Mga rally na dadaluhan ng mahigit kumulang 200,000 na magmamarcha patungong Malacanang. Kung sakaling hindi makakuha ng suporta mula sa taong bayan ang pagkilos, may plan B ang grupo. Itutuloy ang paglulunsad ng kilos protesta sa buwan ng Abril hanggang Mayo 1. Sa petsang ito, tinataya ng grupo na aabot sa 500,000 ang mga susugod sa palasyo ng Malacanang. Sa nabunyag na Oakland, ang pledge ng United Opposition ng mga dagdag na ralista kung kinakailangan. Lumitaw sa planong pagpapabagsak sa Arroyo Government ang pangalan ni Brigadier General Danilo Lim, dating Commanding General ng 1st Scout Ranger Regiment. Ang kanya sanang papel, overall ground commander ng military component, kung hindi siya unang naaresto ng kanyang mga superiors sa militar. Si General Lim at Colonel Ariel Querubin ng Philippine Marines ang napaulat na lumapit kay AFP Chief of Staff General Generoso Senga na sumama sa kanilang magmarcha sa EDSA. February 23, late afternoon, pinuntahan ako dito sa aking opisina na General Danilo Lim at Colonel Ariel Querubin. Nagkaroon kami ng mga mahabang pag-uusap tungkol sa mga iba't ibang bagay na nakaka-apekto sa Armed Forces of the Philippines at sa
mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bansa. Sa aming pag-uusap, na ipahayag nila yung kanilang kahandaan na gumawa ng hakbang upang ipahayag ang kanilang paniniwala na dapat nang magbago ang pamunuan at gusto nilang ipahayag ito sa pamamagitan ng pagsama sa rally kasama ng kanilang mga tauhan. Ang sabi ko, pag ginawa nila ito, ay magkakagulo. Dahil pag nandyan na sila, I will order them to return to barracks. And if they refuse, I will have to use force. Malinaw sa plano ng grupo ang paggamit sa people power upang muling palitan ang liderato ng bansa. Sa kanilang pananaw, mas dadanak ng dugo kung walang mga sibilyan na sasama sa pagkilos. February 26, nagkaroon ng internal problem dyan sa Philippine Marines, sa kanilang headquarters sa Fort Bonifacio. Hindi nagustuhan ni Colonel Ariel Quirubin ang ginawang pagpapalit kay General Miranda bilang commander ng Philippine Marines. At sa kanyang pagtutol, ay nagtawag siya ng civilian support. Nakita natin, maliwanag, na maraming nagsamantala sa pagkakataon. At sa buong pangyayari, kitang-kita natin na ang laging katabi ni Colonel Quirubin ay si Attorney R.J. Guevara, isang lawyer ng mga Magdalo, at si J.B. Bautista. Si Attorney Guevara at si J.B. Bautista ay parehong kasapi ng Sanlakas, isang leftist front organization. Kinailangang ideklara ng Malacanang ang state of national emergency upang puksain ang banta laban sa pamahalaan. Bantang kinabibilangan ng planong pagsalakay sa mga vital government installations tulad ng mga paliparan, daungan at power plants. Sa ilalim ng Plan A ng Oplan Hackle, may planong pag-take over sa iba't ibang pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasama na ang Philippine Military Academy at University of the Philippines, mga TV stations, telecom facilities, Senado, mababang kapulungan at Korte Suprema at iba pang high-value targets. May plano ring pag-atake sa mga tukoy na lalawigan kabilang na ang Mindanao at Baguio. Ang kanilang taktika, simulan ang mga pag-atake sa mga kanayunan hanggang makuha ang sentro ng kapangyarihan. Sa ilalim naman ng Plan B, mas konti ang puwersang kikilos laban sa gobyerno. Sa Plan C, kung saan nabuking ng Oplan Hackle, nakababahala ang planong pagkilos ng mga rebelde. Nakasaad din dito ang gagawing aksyon ng mga lider ng grupo. Sa itinakdang timeline ng Oplan Hackle, mula Pebrero hanggang unang linggo ng Marso, isasagawa ang preparasyon para sa tinutukoy nilang main event. Mula Marso 18 hanggang 22, ipatutupad ang tinatawag nilang Sister Act 1 kung saan sinasaad ang gagawin sa mga lider ng gobyerno. Nakasaad din dito ang implementasyon sa sinasabing main event. Yung main event ay isa sa mga kasama doon sa military actions na gagawin nila. Main event would include attacks on military camps, the elimination of high-value targets, at kasama na dyan ang assassination. Nabanggit doon ang presidente, isang cabinet member, at mga top brass, yung mga leader ng Armed Forces of the Philippines. Marso 23 hanggang 27 ang implementasyon naman ng Sister Act 2. Kahit na maisakatuparan ng Oplan Hackle sa pamamagitan ng koalisyon ng extreme left at ng extreme right, hindi pa rin matatapos ang kaguluhan dahil darating ang panahon na sila na mismo ang mag-aagawan ng kapangyarihan. Ang tunay na magiging biktima rito, ang ating bayan, ang ating mamamayan. The Armed Forces of the Philippines will remain vigilant. We will not allow this to happen. Ito naman ang babala ko. Sa mga nagbabalak laban sa bayan, babagsak sa inyong pagtataksil ang buong bigat ng batas. Ipinahahamak ninyo ang mahihirap sa inyong paghatak ng bansa palayo sa ating nararapat na antas sa daigdig bilang kuta ng pagkakaisa, pagsasakripisyo, pagmamalasakit at kahusayan sa mundo.
kinakalas din ninyong ekonomiya sa kanyang mga tumatatag na saligan. Nilinaw ng pamahalaang Arroyo na target ng proklamasyon ng State of National Emergency ang mga naghahasik ng anarkiya at kaguluhan sa bansa. Kasabay nito, tinitiyak ng pamahalaan ang pangangalaga sa ating demokrasya at sa kalayaang ating kinagisnan na.